at kakaunti na lang ang panahon na naiiwan sa atin hanggang sa 2016 para tapusin nga itong mga ibang kailangan gawin na para mabigyan ng konting solusyon ng mga malalaking problema ng bansa. So it's time. That is why I think the Filipino people for this SONA are hoping that the SONA will be a look forward rather than to the past. I think that the Senate President has echoed that sentiment. Are you hoping na ang Pangulo wag na maging confrontational sa Senate doon sa kanyang SONA? Ano po yung gusto niya marinig na lang sa kanya sa SONA? Kung ano ang ating gagawin sa susunod na 1 taon at kulang-kulang 2 taon bago sa pagpalit ng pagkatapos ng termino ng ating mga opisyal. We hope that he can provide direction for the future, and you know, there have been many events in the past year that we need to examine and that we can learn lessons from. But having learned those lessons, it's time to look forward and to path a way forward so that para naman mas gumanda ang kalagayan ng ating mga kababayan. So paano niyo di-describe na lang itong Senate ngayon, considering na 4 ang wala dito, 3 nakakulong, isa dahil may lung cancer, so nagpapagamot. Masigla ba or medyo malungkot ang Senate? Ano yung observation niyo? Siyempre medyo malungkot, lalo na hindi lamang dahil kulang kami at 4 sa amin ay wala rito. Hindi lamang doon, kung hindi dahil sa mga pinagdaanan natin sa nakaraan na taon. At masasabi natin na hindi lamang ang Senado, kung hindi ang House of Representatives din ay masasabi, to use the vernacular, bugbog sarado nitong nakaraan na 1 taon. So sana makabangon ulit at at least sa tingin ng ating mga kababayan ay mabawi ang respeto na dapat naman ang pananaw ng ating mga kababayan. Dapat ganun ang kanilang pananaw sa ating mga matataas na opisyal. Thank you very much. Thank you. Tayo ay tumingin sa kinabukasan at hindi na kailangan siguro pagdebatihan pa kung ano pa yung mga pangyayari sa nakaraang taon. Maraming nangyari sa nakaraang taon. Siguro matutunan natin kung ano man ang mga leksyon doon sa mga nangyari yun. At pagka natutunan na natin, napag-isipan na natin at napag-usapan na natin ang mga kailangan pagbaguhin, ay ipagpatuloy na natin yung pagbabago na yan. Dahil we should look to the future. We should be guided to the future. That is what we are all hoping to hear today. Para sinasabi mo magbubuo na tayo. But talaga naman unity has always been the primary fundamental concern of all the leadership and should be the concern of all the political leadership. Unnecessary na sir yung unnecessary to yung mga combative statements against the Supreme Court and the opposition. Well, kung tinutukoy mo yung DAP, para sa akin DAP is finished. Tapos na nagdesisyon ng Supreme Court. Let's learn the lessons from that and move on. Nung unang binanggit yung Bangsamoro Bill, akala ko April makakarating sa Kongreso. Kaya nasabi ko, basta't gagawin ko, basta't bibilisan natin. May konting deadline. Siguro kailangan iusog ng konti yung deadline from the end of 2014. Mausog ng konti to siguro early part of 2015. Pero kung ganun ang deadline, kung ganun ang timetable, kaya pa rin siguro. Basta't kung araw-araw ang hearing kailangan, yun ang gagawin natin, basta't matapos. Kaya sir, meron doon din mga acceptable for the MILF na inalter doon sa Yun na nga kaya na-delay dahil pinaninindigan nung mga negotiating panel na kailangan kung ano man ang batas na ipapasa sa Kongreso ay parehong-pareho doon sa na-agree. So doon yata nagkakaroon. But again, I'm not privy to those discussions, but yung naririnig ko lang yung mga report din ninyo. So pare-pareho yun yung alam natin. So sir, parang may constitutionality issues daw. There will be constitutionality issues. Wala akong kaduda-duda na kahit ano man ay ipasa ng both houses of Congress ay matcha-challenge in the courts hanggang siguro sa Supreme Court. But for
for the Senate, sir, like what is the plan once you get it? Like, do you have a timetable for... That is the timetable. Like I said, we move it back a little bit from the end to 2014. Well, for all you know, baka matapos namin by end 2014. But I'm giving, because my idea, aking iniisip is, kung sino man ang gustong magsalita, either pro or against, pagsasalitain ko. And I will, whatever is that said, it's not the job of the committee to make those determinations. It is the job of the committee to find to examine all the issues around the Bangsamoro. Having done that, I will report everything that will be said, and that will form the basis of again the BICAM. So dahil hindi rin pwedeng masyado palitan. So we will just, but we will just make sure that everybody's views are ventilated and are reported, officially reported to the Senate. I mean, checks and balances in the Senate because the minority is now down to 4 members. Like, what are your thoughts on that? The minority is down to 4 members. Because of the detention of. Well, I don't think because as you've noticed, I'm sure sa Senado naman very rare ang party line. Hindi kami at least yung sa nasyonalista, hindi masyado kaming inuutusan kung paano bumoto. So it's very much a consensus vote on each issue. Once in a while meron, but siguro sa sa Senate presidency lang ang nagiging party line. So I don't think it will change in the sense that people will continue to vote and debate their advocacies no matter what the administration line is, no matter what the minority line is. So last 2 years ni Pinay, what do you think you should work on? The future.